Hello po mga amores! Welcome back to my channel. For today's video po ay babalikan natin ang topic na napag-usapan natin recently ang tungkol sa guarantee letter for medical assistance. Narealize ko po kasi na sa previous video, nakalimutan ko po palang explain ng buo kung ano nga ba talaga ang guarantee letter, saan ito ginagamit, at sino nagbibigay nito. Kaya ngayon ay i-discuss ulit natin para sa karagdagang mga explanations. So, ano nga ba talaga ang guarantee letter? Ang guarantee letter or letter of guarantee po ay isang opisyal na dokumento na galing sa isang ahensya, opisina, foundation, or kumpanya na nagsasaad na sila ang sasagot or magbabayad ng buo o bahagi ng medical expenses ng isang pasyente. Sa madaling salita, ito ay isang written promise na tutulong sila financially para sa hospital bills, treatment o gamot ng isang pasyente. Saan nga ba ginagamit ang guarantee letter? Ang GL po ay karaniwang ginagamit sa mga sumusunod na sitwasyon. Kapag may pasyente na na-confine at walang sapat na pambayad, kung kailangan po ng operasyon or emergency treatment, at kung kailangan pong bumili ng gamot or medical supplies na medyo may kamahalan po ang presyo. Ang guarantee letter ay ipinapasa or ipinapakita sa hospital or clinic upang makatulong sa pagpapa-admit ng patient or para hindi mo na kailanganing bayaran agad po ng full yung bill. Kapag tinanggap ng hospital ang guarantee letter, maaari po itong ibawas sa running bill ng pasyente habang siya po ay naka-confine. Sino nga ba ang nagbibigay ng guarantee letters? Um, ang nagbibigay po ay usually mga government offices gaya ng DSWD, PCSO, Senate of the Philippines, Office of the Mayor or Congressman, at mga party list. Meron din pong mga private foundations na tumutulong sa medical cases. Binibigay rin po ito minsan ng ibang mga employer or kumpanya kung sakop po ito ng health benefit ng isang empleyado. And minsan po, meron din mga NGOs or religious organizations na nagpo-provide din po ng guarantee letter. Reminder din po pala na iba-iba po ang proseso sa bawat hospital. So, mas mainam po na makipag-coordinate po agad kayo sa medical social worker ng hospital kung saan nakakonfine yung patient or yung hospital po ng patient para sa tamang steps or proseso. Ngayon, insert ko na po ulit dito yung steps na ginawa namin on how to request for guarantee letter para sa medical assistance via email. Request kami ng medical assistance via email. Last time po kasi meron kaming kaibigan na hindi makalabas ng hospital dahil hindi pa po kompleto yung pangbayad. And malaking tulong po yung mga guarantee letters na na-receive po namin sa mga senators and party list na through email lang po namin kinontak. And through email din po nila sinend yung guarantee letters. Bali, ilalagay ko na lang din po yung link nitong mga references na ginamit po namin para makuha po yung mga email addresses and contact informations, pati na rin po yung mga website na pinag-requestan po namin ng medical assistance. Tapos, lalagay ko na rin po yung copy ng Google Doc form na pwede nyo pong gamitin as guide dahil nag-draft na rin po ako dito ng mga nilagay po namin before sa letter, and then convert nyo na lang din po siya into PDF copy once tapos na po kayong gawa ng personal letter nyo po. Tapos, ilalagay ko na rin po yung link para sa copy po nitong email draft na pwede nyo pong
i-update, i-edit, and once okay na po, i-click nyo lang po itong M na icon. Yan, para mag-convert po siya into email. Yan, ilalagay ko na lang din po lahat nung links po nito sa description po ng YouTube video po na ito. So, ayun po, start na po tayo. Let's go! Ayan, so ito po yung mga links ng mga email addresses po ng Senate. Ito po yung mga medical assistants email addresses po nila. Yung iba po dito mga naka-on hold. So ito po, nag-try pa rin po kami maghanap ng email addresses po nila kahit naka-on hold. Para lang din po matry na magpag-submitan pa rin po ng medical assistant. So ito naman po yung link ng buong senators email addresses po. So, click nyo lang po yung mga nandito po. Nandito rin po may mga guides rin po tayo ng ibang paraan ng pag-submit po ng medical assistance. Ito po yung via Senate Assist po. Tapos ito po yung paano naman po makahingi ng libreng gamot using the DSWD guarantee letter po. Ayan po. Tapos, scroll nyo lang po dito sa baba. Marami pa po dito yung mga email addresses po. Parang kinolect na lang din po namin itong mga information po na to para sa next time po na magsasubmit po kami ng email addresses, meron na po kaming mga reference information documents. Ayan po. So, start po tayo. Ito po yung draft nung email na ginawa ko po na pwede nyo rin pong gamitin and i-edit and modify nyo lang po. Ang kagandahan po kasi dito, pag nasa document pa lang po siya, i-draft nyo na po yung pinaka-email nyo po. And then, yung papalitan nyo lang po dito every time na magsisend po kayo ng email sa mga senators ay ito po, kung kanino po siya naka-address, tsaka kung sino po yung pagsasendan po ng email. So, kunyari ito po, si Senator Chis Escudero po. So, ang ilalagay ko po dito ay yung email address po ni Senator Chis. Tignan ko po siya kung nandito po siya. So, hanapin ko po. Yan. So, ito po yung kay Senator Chis. So, kukunin ko lang po yung email address po niya. Tapos, lagay ko po dito sa 2. Pwede nyo pong burahin yung mga nandito po. Yan, lagay nyo lang po. Comma. Yan. Tapos, kung gusto nyo rin pong i-copy yung kunyari mga kamag-anak nyo po or may mga gusto po kayong i-copy sa email, ilagay nyo lang din po dito. Yan, meron po kayong i-copy na hindi po visible po doon sa recipient. Yan, pwede nyo po ilagay po. Sagay nyo po dito yung patient name. Kunyari, siya po, si Mr. Juan de la Cruz. Lagay nyo lang po dito. Juan de la Cruz. Ayan. Tapos, kayo na po bahala sa body po ng email nyo po. Kasi syempre po, depende po yan sa kalagayan ng pasyente. And ito po naman yung portion kung saan nilalagay po natin kung ano po yung mga kalakip na supporting documents po ng email po natin. So, last time po ito po kasi yung mga nilagay po namin doon po sa case ng kaibigan namin. Tapos, sa baba naman po is yung patient details, ayan, address, and diagnosis. Ayan po, hospital. Tapos, yun, on behalf lang po ako na nag-submit na medical assistance request dahil po, syempre po yung pasyente hindi niya na po kaya. Ayan. Tapos, ayan, kapag okay na po lahat, na-check nyo na po, kung kanino po naka-address,
Okay na po yung body of the email, yung mga kalakip na dokumento, patient details. And kapag completed na po, click nyo lang po itong M icon. Ayan. Para ma-convert po siya into email. Ayan. Tapos, click nyo lang po to para lumaki po siya. Ayan. Tapos, yan. Double check nyo na lang po lahat ng information. Kung tama po ba and kompleto. Ito po yung subject. Kung kanino naka-to yung email. Kung kanino siya masisend. Ayan. Tapos, don't forget po to attach ito pong mga supporting documents. Attach po natin. Punta po tayo sa yan, ito po. Attach nyo po yung lahat. Certificate of Indigency, ID po ng authorized representative, patient's government ID, patient's medical certificate, yan po, yung mga patient's treatment protocol and prescription, personal letter, and social case report. Pero kung kayo naman po yung pasyente, kahit yung ID nyo na lang po, direct ilagay nyo po. Yan, click nyo lang po. Yan, para ma-attach po lahat ng requirements. Yan po. Tapos double check nyo po kung fully attached na po lahat. Yan. So ito po, nakompleto na po natin. After po nyan, click nyo lang po yung send para ma-send na po sa office ni Senator Chis Escudero. As pagkatapos naman po nyan, balik po ulit tayo kasi pagka-send nyo po yan, mawawala po to yan. Paano po siya? Parang back to the Google Docs na naman po tayo. Tapos, yan, dire-diretso lang po. Mag-send naman po tayo kay Senator Loren Legarda. Yan, balik lang po ulit kayo dito sa naka-draft po. Tapos, ilagay nyo lang po ulit dito kay Senator Loren. Ito po pala sa ano po niya. Email address, tapos Senator Loren. Yan, copy and paste nyo lang po. Yan. Tapos, yung personal letter po, meron rin po tayong naka-draft po. Yan. Ito po. Kayo na po ang bahala na rin po na mag-complete po ng personal letter nyo po to the senator. Kada isang senator po, isang personal letter po. Yan. I-draft nyo na po siya para yung papalitan nyo na lang po palagi is yung pangalan po nung senador. Tapos, i-convert nyo lang po ito into PDF. Yan. Click nyo lang po itong file, download, and click PDF. Yan. Pag na-click nyo na po siyang PDF, ayan na po siya. Magiging personal letter. Mabubuksan nyo na po siya dito. Yan, PDF na po siya. Pero, i-edit nyo po, pinakita ko lang po kung paano po siya i-convert into PDF. Ayan po. Tapos, yan, dire-diretso nyo lang po yung pagsisend para mas papagbilis po yung pagsisend nyo po ng mga emails po sa mga government bodies. Meron din po dito mga emails sa mga party list. Ayan, pwede nyo rin po silang sendan ng email. Ito po yung mga Viber number po ng mga senador. Pwede rin po kayo mag-request via Viber. Ayan po. Pwede po kayong mag-refer po dito. Marami po kayong ma-reach out po ditong mga government bodies po. So, yun lang po. Hope this helps and follow me for more. Salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!